Not ashamed of the gospel. Not ashamed of the gospel. Ang sabi nga ng text natin, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jews first and also to the Greek. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Kaya lang maraming mga Kristiyano ang nahihiya. Amen. Amen. Ano ba kayo? Amen. Ang tanong ko, bakit kaya kayo nahihiya? Bakit kaya nahihiya ang mga tao? Ang tanong what makes a person feel ashamed? Ba't nga ba nahihiya ang tao? Palagay. Ang mga pagkawalan. Rejection. Rejection? Okay. Meron ako ibibigay na for example na ating to-consider. Kung bakit, what makes a person feel ashamed? Una, sa example, meron isang bata na ipinagmamayabang niya na kaya niyang talunin sa takbuhan yung kanyang mga kalaro. Kaya isang araw, nagkaisa yung mga kabataan doon na magkaroon sila ng karera. Kaya naghanda sila para sa karera at sa araw dumating na yung magkakarera sila. At nagkarera na sila. Get ready, get set, go! Takbo na sila. Yung batang mayabang, naiiwan. Kumain na alikabok. Kulela. Sa pagkatapos ng takbuhan, siya kahuli-hulihan. Hindi ba nakakahiyan? Pero mga malaki mong ikaw'y magaling pagkatapos. Hindi ka naman pala magaling. Wala ka naman pala ibubuga. Di ba malaking kahiya-hiya yan? Okay. Yun ang isa. Pangalawa, meron din isang bata na pinagmamalaki niya yung kanyang pamilya, yung kanyang tatay. Dahil sa yung kanyang isang kaklase, ang kanyang tatay ay nasa bilangguan. Dahil di man siya ay isang mamamatay tao. Kaya tinutukso ng bata na ito na yung tatay mo, walang kwenta ng tao yan. Mamamatay tao yan. Hindi katulad ng tatay ko. Mabuting tao yung tatay ko. Isang araw, dumating yung mga pulis, binakit yung tatay niya. Drug lord pala. Hiyang-hiya yung bata. Ibig sabihin, yung tatay ko pala, wala pinagkaiba doon sa tatay na tinutukso niya. Ibig sabihin, pinagmamalaki niya, yung kanyang tatay magaling, pero hindi naman pala. Di ba lang kahiya-hiya yan? Di ba? No? Okay. That's number 2. Number 3. Ikaw mahilig ka sa mga magagandang mga damit. Ikaw pasyonista. Gusto mo yung magandang yung buhok. At magandang yung kasuotan. Isang araw, naimbita ka sa party. Ngayon, nagtanong ka na, ano may susuot ko? Ano susuot ko? Then, mabuti ka, ganito ang susuot ko. Ito, maganda ito. Maganda itong susuot ko nito. Pati sapatos. Pati itong sapatos palitan mo na rin. At itong sapatos na paayos ka ng buhok. Para lang noon, maging presentante ka. Ganun nga, iwan. Pagdating niya sa party, hindi naman pala party yung pinutan. Swinging party pala. Party pa din. Party pa din.
Ibig sabihin, imbis na dapat na naka-swimsuit siya, nakagamis siya. Hindi ko malaking kahiya-hiya yan. Pinyana. Pinyana. Okay. Pangapat na example. Ikaw ay nakasama sa isang play, sa isang dula, 90% sa school. Ngayon, binigyan ka ng 2 linya. Eh, ikaw naman, hindi ka naman noon ka lang nakas doon sa ganung play. Kaya wala kang experience. Kaya ang ginawa mo, pinag-aralan mo buti yung linya mo. At kung talagang isinaulo mo yung linya mo. Ngayon, nung dumating na yung play, hinihintay mo ngayon yung part mo. At talagang kumakabog-libig mo. Yung mga nauna sa iyo, nag-present na yung magaling sila, at sila talagang mga actor sila at actresses. Nung dumating na yung part mo, walang lumabas doon sa bibig mo dahil sa sobrang kaba mo. Ngayon, ang ginawa ng nasa likod mo ay binulong sa iyo, ganito sabihin mo. Hindi mo ba rin nasabi? Hiyang-hiya ka na. Buting-buting na ang pawis sa iyong mukha. Ang ginawa mo, nagtatakbo ka na lang at nagtago ka sa likod ng stage. Kaya wala yung kaya. Alam nyo kasi, pagka hindi maganda ang sitwasyon at nahuli ka doon sa ganung sitwasyon, lalabas na ikaw ay kahiya-hiya. Diba? Amen. Amen. Ngayon, we all know what it is to be embarrassed. We all know what it is to be embarrassed or to be ashamed. Alam natin yan. Kaya pinipilit natin na gumawa ng lahat ng paraan para hindi tayo mapahiya. Di ba? Kinakailangan kasi maganda ang sitwasyon para lang hindi tayo mapapahiya. Di ba? Kasi pagka napahiya ka, you will lose face. Mawawala ang iyong kredibilidad. Mawawala ang iyong hindi na dibilib sa iyo. Hindi sabihin, pinapamayabang mo na kaya mo silang talunin, hindi mo na pala kaya talunin. Ibig sabihin nun, what would keep you from being embarrassed or ashamed in situation like that? Nung ikaw ay sinasabi mo na kaya mong talunin yung mga kalaro mo, kinakailangan praktisado ka. Kinakailangan mabilis ka talaga tumakbo. Para nang noon, kaya mo silang talunin. What makes you? Kinakailangan doon sa sitwasyon na yun ay hindi ka abutan na ikaw ay nasa kahiyahiyang kalagayan. Kaya kinakailangan bago mo pasukin yun, kinakailangan siguraduhin mo sa sarili mo na mabilis kang tumakbo. O kaya siguraduhin mo sa sarili mo na yung tatay mo ay mabuting tao. O kaya siguraduhin mo na yung parting pupuntahan mo is talagang fit doon sa isusuot mo. O kaya pagdating doon sa play na ikaw ay mayroong sasabihin, kinakailangan handang-handa ka sa sarili mo para nang hindi ka mapahiya. Di ba? Di ba? Ngayon, you could avoid being ashamed if you and your family and friends could always keep yourselves in the best situation and never let anyone feel negative things about you. Sabihin nun, igagayak mo ang iyong sarili mo na hindi ka lalabas na nakakahiya ka na ikaw ay mapapahiya. Diba? Ganun tayo eh. Ayaw namin na napapahiya tayo, di ba? Kasi nakakahiya pagka tayo napahiya. Siya. Nakakahiya.
tayo napahiya. And the gospel caused shaming and gave freedom from it. Alam niyo, pagka ikaw ay isang Kristiyano, pagka ikaw ay naging Kristiyano, sinasabi diyan, ang mabuting balita, ito ay nagdudulot ng kahiya-hiya. But it gives freedom from it. Ngayon, when Paul says that he is not ashamed of the gospel, ano ang iniisip ni Pablo? Nung sinabi niya ito na he is not ashamed of the gospel, iniisip ba niya na, is this what keeps him from being ashamed? Ito ba yung sinasabi niya na, ito yung pagiging paraan ko para lang na hindi ako magiging kahiya-hiya sa anumang bagay o anumang sitwasyon na aking haharapin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, bilang isang tagapaghayag ng salita ng Panginoon. Ito ba, is this what keeps him from being ashamed? Or does he escape being ashamed because he keeps himself in the best situation? Sinisikap ba niya na siya ay nandun sa magandang sitwasyon? Ibig sabihin nun, pagka siya nagsisirig, ibig sabihin nun, nandun siya sa magandang kalagayan na hindi siya hihiyain ng mga tao. Exactly the opposite. Sapagkat ganito nangyari kay Pablo. Believing and preaching the gospel constantly put Paul in a bad situation. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspekto ng buhay ni Pablo, sa kanyang pagiging mananampalataya, sa pagiging isang tagapagpahayag ng salita ng Panginoon, siya ay parating na nandoon sa masama o hindi magandang sitwasyon sa kanyang buhay. Unang-una nga, ganito ang nangyari. It constantly stirred up other people to shame Paul. Ganito ang nangyari sa kanya. Kahit saan siya mapunta, talagang ang mga tao ay pinipilit na siya ay mapahiya. Tingnan natin. Ano sabi dito sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23? Ang sabi niya, are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. Am I more? I am more. I have worked much harder, been imprisoned more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. Sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, ito ang kanyang hinaharap. Kahihiyan. At ano bang, at ito ay idinitalya niya sa verse 24. Ang sabi niya, 5 times I have received from the Jews the 49 lashes minus 1. Ibig sabihin, 39 na hagupit. Ang inabot niya, 5 beses yun na hinagupit siya ng 39 times. Hindi man malaking kahiya-hiya yan. Ibig sabihin, ikaw na naglilingkod sa Diyos, ikaw na isang tagapagtanggol ng salita ng Panginoon, haharapin mo na ikaw ay hahampasin, papaluin ka ng 39 lashes 5 times. Malaking kahiya-hiya. At hindi lamang yun, kung patuloy natin niya sa verse 25, sabi niya, 3 times I was beaten with rods. 3 beses siyang pinalo ng tubo, ng rods. Once I was stoned, pinagbabato siya. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. Kung kayo kay Pablo, magpapatuloy pa kaya kayo? Sa palagay mo? Kung kayo kay Pablo, magpapatuloy pa kaya? Eh, mapigtasan ka lang dito sa church, di ka magpapatuloy.
mapintasan lang yung damit mo, hindi ka na magpapatuloy dito sa church. Ibig sabihin na mahiya ako, pinitasan na aking damit. Bagong kalpat ko lang ito sa ukay-ukay. Tapos ganito na ang ginawa nila, pinintasan. Hindi na ako babalik doon. Malaking kahiya-hiya ang isang malaking kahihiyan ang haharapin ng isang lingkod ng Diyos o mga Kristiyano. Hindi lang natin nalalaman dahil sa tayo ay naririto. Maganda ang ating kinalalagyan, maganda ang ating sitwasyon sa buhay natin, maganda ang ating malambot ang kukuha natin, naka-aircon tayo, mabango ang ating mga kami. Amoy Chanel. Pagpatuloy natin sa 26. 26 pa, sabi, I have been constantly on the move. Siya ay parati hindi siya tumitigil. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my own countrymen, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false brothers. Lahat ng yan ay inabot ni Pablo sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Inabot niya yan sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Pero anong sabi niya? Ang sabi niya, it is the most loving thing in the world to tell the truth about the way of salvation. Paul's way of not being ashamed of the gospel was not that he could keep himself in the best situation or that he had enough experience that people always liked him and approved what he did. Sapagkat sa lahat ng ginagawa ni Pablo, wala nag-a-approve. Sa lahat ng ginagawa ni Pablo, kahit eksperyensado siya, kahit na siya ay patikang mangangaral, walang nagsasabi sa kanya, walang nagaganyan sa kanya. Wala. Parang ganun. Kaya sa kanyang paglilingkod, walang good situation. Madalas, bad situation. Pero kahit na nandun sa bad situation siya, he is not ashamed of the gospel of Christ. He is not ashamed. And, bakit kaya ganun? Bakit kaya he is not ashamed? Bakit kaya hindi? Kasi ito sinabi niya sa Romans chapter 1 verse 14. I am obligated both to the Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. Baka sinabi mo obligated, ano ibig sabihin? May pananagutan ka, meron kang utang. Meron kang utang. Ibig sabihin, sa kanyang sarili, meron siyang pagkakautang sa mga Griego at sa mga hindi Griego, maging doon sa mga marunong at mga mangmang. Siya ay meron pagkakautang. Ano pagkakautang niya? Ang pagkakautang niya ay upang ihayag ang mabuting balita para sa kanila. Kaya nga si Pablo ay hindi niya kinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ay isang obligasyon sa kanya. Sa akin kasi, hindi nagiging obligasyon. Kaya ganun. Kaya madalas tayo na hindi nakakasama, madalas tayo na nahihiya na i-share yung salita ng Panginoon kasi hindi natin obligasyon.
Hindi natin ginagawang obligasyon sa ating sarili. Ang ginagawa lang natin ay para lang tayo ay maging masaya. Hindi natin ginagawa obligasyon. Kaya gano'n. Kaya sabi niya, when Paul looked out on the huge world of unbelief in his day, he felt a debt or obligation to all. He didn't look with utter disdain on the pagans of his days. Hindi niya minamaliit yung mga pagano nung panahon niya. Hindi ito ay tinitingnan niya na isang obligasyon para doon sa lahat ng tao. Ito ay isang obligasyon. Kaya ba, mga kapatid, sabi niya, Jews demands miraculous signs, and Greeks look for wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles. Dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ang mga Hudyo ay humahanap ng mga tanda, at ang mga Griego naman ay humahanap ng karunungan. Pero ang sinasabi niya, we preach Christ crucified. Ang aming pinapahayag ay si Kristo na pinako sa krus. Na ito ay kinatitusturan ng mga Hudyo. Kinatitusturan ng mga Hudyo at para sa mga Griego ay isang kamangmangan lamang dahil ito ay hindi karunungan tao. Kaya mga kapatid, Paul had a debt to pay the Jews and the Greek and the barbarians, but most of them, as today, did not want his message of love and grace and hope. Malaki nga ang obligasyon niya. At sa kanyang paglilingkod, sinusuklayan siya ng kasama ng mga tao ito. Sapagkat pinipilit ng mga Hudyo na ang pinipreach mo ay hindi tunay na Kristo. Ang sinasabi ng mga Griego ay hindi yan ang karunungan dahil yan ay kamangmangan. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Sabihin mo na tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at ikaw ay mapupunta sa langit. Pagkaya na natinig ng mga taong marunong ang sasabihin sa iyo, yan ay kamangmangan. Pagka natinig yan ng taong Hudyo, sasabihin sa iyo, hindi totoo yan sapagkat ikaw ay nagpapahayag ng maling Kristo sapagkat si Kristo ay hindi pa dumarating. Para sa mga Hudyo, si Kristo ay hindi pa dumarating. The Messiah, ang Mesiyas ay hindi pa dumarating para sa mga Hudyo. Kaya hindi nila kinikilala si Jesus as the Christ or the Messiah. Kaya mga kapatid, it was foolishness and a stumbling block sa mga Hudyo, sa mga Griego, foolishness. Sa mga Hudyo, stumbling block, kinatitisuran ito. And the gospel does two things. Sinasabi ko kanina, dalawang bagay lamang ang ginagawa ng gospel sa buhay ng tao. Una, it brings out shaming behavior in those who will not believe. It brings out what? Shaming behavior. Yung shaming behavior, shaming behavior. Nakakahiyang asan. Yung ugaling nakakahiyang ugali. Sapagkat ang tao na hindi mananampalataya
sa ating Panginoon Jesucristo, meron siyang shaming behavior. Meron siyang shaming behavior. At yung pangalawang bagay na gagawin ng gospel ay it gives freedom from shame to those who do believe. At doon sa mga mananampalataya, ito yung kakaroon sa iyo ng kalayaan. Magbibigay sa iyo ng kalayaan. Magbibigay sa iyo ng kalayaan. Okay. Ngayon, ang tanong, what did Jesus and Paul do with shame? Hinarap nila yung shame. Hinarap nila yung kahihiyan. At sinabi ni Pablo na hindi ko, kahit nandyan yung kahihiyan, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita. Ano ang ginawa ni Pablo at ni Jesus sa shame? Alam niyo, si Pablo is like Jesus. Paul is like Jesus. Unang-una, Jesus was abandoned by his friends. Nung ipinagkanulo sa ating Panginoon Jesucristo, nung dinakip siya, nagtakasan yung kanyang mga alagad. Iniwanan siya. He was abandoned by his friends. Sa takot. O sa laking kahihiyan. Tingnan nyo, no? Itong mga disipulo na ito, pinagmamalaki nila na yung kanilang pinuno na si Jesus, siya ang magiging Misaya. At pagkatapos ay biglang dinakip, hindi mo malaking kahihiyan. Yung sinasabi mong magiging hari ng mga hari, siya yung nadakip at siya yung marahil ay harapin ang kamatayan. Ano nangyari? Nagtakbuhan sila. Kung yung pinuno namin ay nadakip, kami pa kayang mga alagad hindi dadakipin. Hindi ba? Malaking kahiyaya para sa kanila yun. Kaya nga ba, when Jesus was arrested, his friends abandoned him. Pangalawa, he was falsely accused of blasphemy. Sinabihan nung nililitis siya, he was falsely accused. Si Pablo ganun din. Hindi lamang yun. He was beaten with rods. Pinalo siya. At hindi lamang yun. He ridiculed and taunted. At kinutya. Pinagtawanan at kinutya. Ganun ang ginawa sa ating Panginoon Jesucristo. At ano pa nangyari? He was stripped of his clothes. Malaking kahihiyan ng isang hinubaran ka. Malaking kahihiyan yan, hubad ka. Di ba? Pagkainalisan ka ng damit, gusto mo ba yun? Di ba malaking kahihiyan yun na ikaw ay hubaran ng damit? Hindi lamang yun, he was scarred with whip. Nilati ko siya ng merong nilati ko may mga tinik-tinik. He was scarred with whip. At hindi lamang yun, he was tortured in public. Hindi siya tinorture doon sa loob ng bilangguan, kundi tinorture siya doon sa harap, sa bulwagan mismo, in front of everybody, in front of the whole community. At hindi lamang yun, mga kapatid. Ito yung pinakamatindi. And made to look like a fool as people hollered. Sinisigawan siya ng mga tao doon sa krus na, you who save others, save yourself. Ikaw na nagsasabi na magliligtas ka ng maraming tao. Bakit hindi mo iligtas sa iyong sarili? Si Jesus, ang ating Panginoon Jesucristo, hinarap niya yung kahihiyan na yan. Hinarap niya yung kahihiyan na yan. Bakit niya hinarap yung kahihiyan na yan? At bakit hinarap ni Pablo yung kahihiyan na dinulot sa kanya bilang isang paglilingkod, isang lingkod ng Diyos? Hinarap niya yan. Basahin natin,
what did Jesus do with all this shame, this shaming behavior? Anong ginawa niya? Basahin natin yan sa Hebrews chapter 12, verse 2. Ang sabi, what would you do? At kung ano man ang gagawin mo. Sa Hebrews chapter 12, verse 2, ang sinasabi, look into Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, and what? Despising the shame. And is seated at the right hand of the throne of God. Yun ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. He despised the shame. Hindi niya inalintana yung kahihiyan na kanyang haharapin. Sa ating paglilingkod, maraming kahihiyan na aabutin natin. Ang mahirap na sa akin, inaalintana natin yung we do not despise the shame na haharapin natin o yung maaaring harapin natin. Pero ang ating Panginoon sa Kristo, at maging si Pablo, dinispise nila yung shame, hindi nila inalintana yung kahihiyan. Alang-alang sa iyo at sa akin. Alang-alang sa iyo, alang-alang sa kaligtasan mo, alang-alang sa katawaran ng iyong kasalanan, alang-alang sa iyo na ikaw ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Alang-alang sa iyo na magkaroon ka ng panibagong buhay at iwanan mo yung luma mong pamumuhay. Kaya nga ba, ginawa, dinispise niya ang shame. Bakit niya dinispise ang shame? Kasi, when shame began to threaten his heart and to tempt Jesus to abandon and a clear and obedient witness to God and to the gospel, he said to shame. Ang sabi niya sa shame, ang sabi niya, una, shame, I despise you. Hindi kita inaalintana. Inaalintana kita, shame. Baliwala ka sa akin. Hindi lamang yun, I will not yield to you. Kung sinasabi mo, kasi sinisigaw ng mga tao, ating Panginoon sa Kristo, sinasabi mo na magliligtas ka ng maraming tao, bakit hindi mo iligtas sa iyong sarili? Pero kayang gawin ng ating Panginoon sa Kristo yun. Pero hindi niya ginawa yun. Ano ang ginawa niya? I will not yield to you. Hindi ako sasang-ayon sa iyong gusto. Hindi ako sasang-ayon sa iyong gusto. And I will not give to you any satisfactions. And you may do with me whatever you please in the short run, but I will not obey you or follow you or give in to you. Hindi ako bibigay sa iyo. And lastly, I despise you, shame, and will not let you rule over me. Kaya maraming mga Kristiyano ang nahihiyang mag-share ng gospel kasi nahihiya. Baka kung ano ang sabihin ng tao sa kanya. Hindi ko naman sinasabi sa kanya ng tao, iniisip na niya kagad yun. All you have to do is despise the shame. Ibig sabihin nun, lumalabas tayo na pagka ginawa natin yun, pagka pinatulan natin yun, hindi na tayo makakapag-share ng gospel. Hindi nagiging obligasyon sa ating buhay yung pag-share ng gospel. Kung puro kahihiyan ang iisipin natin at hindi natin i-despise yung shame na yun at dulot ng sanlibutan.
And how could he do that? Bakit niya nagawa yun? Bakit niya nagawa yun? And how can you do that? Paano niya nagawa yun? At paano mo gagawin yun? Paano niya nagawa yun? At paano mo gagawin yun? Ito ang sabi do sa Hebrew chapter 12 verse 2 says, and he did it for the joy that was set before him. For the joy that was set before him. Doon sa kagalakan na nandun sa kanyang harapan. Ibig sabihin ng mga kapatid, hindi na inalintana yung present situation niya. Kundi ang tinitingnan niya yung the future that will happen. Yung joy na kakamtin, yung kagalakan na kakamtin ng isang lingkod ng Panginoon pag despise niya ang shame. And shame was stripped away every earthly support that Jesus had. Tingnan nyo ha. His friends gave way in shaming abandonment. Abandon siya. His reputation gave way in shaming slander. Siya inalimura, siya inabintangan, kaya nawala ang kanyang reputasyon. His decency gave way in shaming nakedness. Nung siya ay hinubara, siya ay tinorture, nawala yung kanyang decency. Pero hindi niya inilintana yun, kundi despise niya yung shame. And his comfort gave way to shaming torture. If his present support were all being stripped away in shaming persecution, how did he not capitulate to such shame? Bakit? Kung yung pangkasalukuyan na sumusuporta sa kanya ay nawala at strip away in shaming persecution, nawala yung lahat yun. How did he not capitulate to such shame? Ibig sabihin, Hebrew chapter 12 verse 2 says, he set his heart not on the support of the present. Hindi yung support ng pangkasalukuyan. Hindi tinitingnan yung nangyayari sa kanya sa pangkasalukuyan. But on the joy that on the future where very soon he would sit down at the right hand of the throne of God. Hindi yan ang tinitingnan natin Panginoon sa Kristo. Hindi yung nangyayari sa kanya sa kasalukuyan, kundi yung kagalakan na siya ay uupo doon sa kanan ng Diyos, sa trono ng kanan ng Diyos pagdating ng panahon. Bakit ganun? Sapagkat though he was being shamed, Jesus was not ashamed of his God and Father. Why? Because God had the power to save him from death and give him all satisfying glory and his right hand forever. Ibig sabihin ng mga kapatid, kung yun ang naasahan ng ating Panginoon sa Kristo, yun din ang dapat naasahan natin. Sapagkat bilang lingkod ng ating Panginoon, saan ba tayo nakatingin? Kundi ang sinasabi nga ni Pablo, you set your eyes on the things that are above. Set natin yung ating mga mata, ating mga paningin doon sa mga bagay na nasa itaas, hindi dito sa lupa. Sapagkat darating ang panahon, tatawagin tayo ng Panginoon. It's either tayo ay ma-rapture o it's either na tayo dumating yung panahon na tayo ay kunin niya. Kaya harap tayo sa ating Panginoon. At pag harap natin sa ating Panginoon, tatanungin siya, ano ba ginawa mo sa lupa? Nag-share ka ba ng gospel?
Masasabihin mo, hindi po, nahiya po ako eh. Ba't nahiya ka? Ewan ko po. Eh kasi po, yung dati yung kasama ko eh, hindi sinamahan. Kaya, ganun po. Kasi may kasama mo, eh, yung patabi ko. Pareho kami na yung mahihiyain eh. Kaya gano'n. Ngayon, kasi kaya mamahihiyain kasi hindi mo obligasyon na share ang gospel. Pero kaya ginawa mo obligasyon nyo sa iyong buhay. Sapagkat, tanungin mo yung sarili mo. Tanungin natin yung sarili natin. Bakit ba ako naligtas? Naligtas ako dahil meron nag-share sa akin. Hindi ba? Alam ka naman ikaw eh, bigla ka lang sunod po dito. Eh, dadaan ka rin sa proseso ng may nag-share niya sa iyo ng kaligtasan. Kahit ikaw ay nag-walk-in lang dito sa church. Dadaan ka rin kay Grace. Hello, Grace. Isang receptionist. Kaya lang sabihin, darating yung panahon, nahaharap tayo sa ating Diyos. At nahaharapin natin, sasabihin natin sa Kanya, Panginoon, salamat po sa binigay niyong pagkakataon sa akin upang ako ay mag-share ng gospel. Kaya isang malaking pribileyo sa isang mga Kristiyano yung makapag-share ka ng salita ng Panginoon. Hindi mo naman kinakailangan isiguraduhin na pagka nag-share ka ay mapupunta mo na matadala mo na sa church. Mahalaga doon eh, maibahagi mo yung salita ng Panginoon sa Kanya. Amen. Kaya nga ba, nasabi, what did Paul says in Romans 1:16? I am not ashamed. Hindi ko kinahihiya. In spite of the cultured Greek who mock me as preaching foolishness, and the unbelieving Jews who deride me as preaching as a false Christ, I am not ashamed of the gospel. Ito ang dapat na maging prinsipyo ng bawat Kristiyano. Kahit na ano pa ang mangyari, ipipreach ko ang gospel. Sabi nga ni Pablo kay Timoteo, in season and out of season, you preach the word. Napapanahon man o hindi napapanahon, pangarap mo ang salita ng Panginoon. Hindi ko pwede sasabihin mo, hindi pa panahon eh. Eh, kailan ang panahon? Ang sabi rin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the time of salvation. Now is the day of salvation. Kaya sabi pa, why? He is not ashamed of the gospel. Why? For it is the power of God unto salvation. Right, of course. The greatest weapon, the greatest weapon of shaming today in the world of religious claim is that the accusation that you are intolerant and therefore mean-spirited and egotistical. To that, we must steadfastly respond. It is the most loving thing in the world to tell the truth about the way of salvation. Alam mo kasi, 30 o 40 years ago, pagka ikaw ay nag-share ng gospel, ang sasabihin sa iyo, yung sinasabi mo na yan ay walang katotohanan. 30 o 40 years ago, sinasabi, yung pagka nag-preach ka, yung sinasabi mo na yan ay walang katotohanan yan. Walang basihan yan. Kaya hindi ako naniniwala dyan. Pero sa panahon na ito, pagka nag-preach ka ng gospel, ang sasabihin sa iyo, tama ka, pero tama rin ako.
Yung paniniwala mo yan. Yung paniniwala ko, paniniwala ko. Yung Diyos mo yan. Yung Diyos ko, Diyos ko. Kung nagsasabi ka yung Diyos mo ay ganito, bahala ka sa buhay mo. Magsama kayo ng Diyos mo. Kami, magsasama kami ng Diyos ko. Sapagkat ako, gumawa ako ng sarili kong Diyos. Sasabihin ng tao, ako ay gumawa ng sarili kong Diyos. Ang Diyos ko ay susunod sa akin kahit na ano ang gawin, kahit na ano ang sabihin ko. Sa akin nanalangin sa Diyos ko, ang kailangan tugunin ng Diyos ko ay ang aking kinakalangin. Hindi katulad ng Diyos mo na pagka nanalangin ka, ang sasabihin sa iyo, not your will, but my will. Kaya ganun nga. Kaya pagka sinabi mo na Jesus had said that I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Pagka sinabi mo yan, then for the sake of love. Pagka sinabi mo kasi sa tao ngayon yan, ang sasabihin sa iyo, intolerant ka. Ikaw ay panatiko. Pagka sinabing intolerant, panatiko. Egotistical, makasarili. Pero then, for the sake of love, we must pay our debt to the world and despise the shaming of the tolerant and tell them that there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. The gospel of Christ alone is the power of God unto salvation. Amen. Glory and praises.